Pahayag na, nagpabago sa mundo, ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ang isang formal na pahayag kamakailan ay naging mainit na usapin. Isang Filipino, mas mahusay pa sa 100 intsik. Sa gitna ng pag-aagawan ng mga pandaigdigang kapangyarihan sa mga likas na yaman, isang bansa ang nagdeklara na rerespetuhin lamang nito ang interes ng Pilipinas kahit pa kailanganing amyendahan ang kanilang konstitusyon. Nagpadala ng liham ng protesta ang US State Department. Ikinagalit ang halatang diskriminasyon, ngunit ang sagot na natanggap nila ay iisa. Tinatanggihan namin ang inyong alok na 339 trilyong pautang. Sa sandali ng krisis, malalaman kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang negosyante. Ang tunay na lakas ng Pilipinas na hindi matutumbasan ng pera. Malalagay sa liwanag ang nakagugulat na dahilan kung bakit tinatawag ng mundo ang Pilipinas na kapatid na bansa. Ngayon, sa puso ng Central Asia, sa bansang Kyrgyzstan, may nagaganap na pangyayari na ikinagulat ng mga diplomatiko sa mundo. Nag-alok ang China at Russia ng napakalaking pondo at mga love call, ngunit iba ang napiling kasosyo ng bansang ito. Ang Kyrgyzstan, na kilala bilang isa sa pinakamahigpit na bansa ng mga nomad, ay tanging Pilipinas lamang ang pinayagang magbukas ng kanilang pintuan at ng kanilang mga pangunahing industriya. Mas nakakagulat pa ang sitwasyon sa paliparan. Habang ang mga Amerikano na sinasabing may pinakamakapangyarihang pasaporte sa mundo ay pinagpapawisan sa ilalim ng mahigpit na pagsusuri. Ang pasaporte ng Pilipinas ay hindi lang free pass, kundi binibigyan pa ng saludo ng mga opisyal ng paliparan. Nagpadala ang US State Department ng liham ng protesta, nagrereklamo sa halatang diskriminasyon. Ngunit ang sagot ng gobyerno ng Kyrgyz ay iisa. Kayo ay dumating para sa negosyo, ngunit ang Pilipinas ay pamilya. Lakanamday ka, we coming dakan, yakinday kan. Ano ang himalang ginawa ng Pilipinas sa bansang ito na nasa bulubundukin ng Tian Shan na may taas na 3,000 metro? At ano ang nakagugulat na katauhan ng isang Filipino doktor na nanatili sa lugar na ito na walang pumapansin 20 taon na ang nakalipas at pinunasan ang luha ng mga lokal? Ang kwento ng makabagbag damdaming diplomasiya ng Pilipinas na nagpawalang saysay sa kapitalistang diskurso ng mga higanteng bansa ay isa sa publiko ngayon. Ako si Gregorio Greg de la Cruz, isang Filipino-American na mamamahayag na nag-espesyalisa sa mga lugar ng digmaan at mga rehiyon sa loob ng 25 taon. Ako ngayon ay nakatayo sa pintuan ng Kyrgyzstan, ang Manas International Airport sa Bishkek. Ang lugar na ito, na may bakas pa ng dating Soviet Union, ay kilala sa isa sa pinakamahigpit na immigration check sa Central Asia. Ngunit ngayon, nasaksihan ko ang isang kakatuwang tanawin na hindi ko mapaniwalaan. Sa pila sa harap ko, nakatayo ang mga ehekutibo ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon mula sa New York. Nakaayos ang suit, may dalang briefcase. Kahit sino ay makakapagsabi na sila ay mga VIP na dumating upang mamuhunan sa bansang ito. Ngunit ang saloobin ng opisyal ng immigration ay napakalamig. Ibinato niya ang pasaporte at sumigaw ng matalim. Nasaan ang orihinal na kopya ng inyong imbitasyon? May kulang. Hindi ba ito palsipikado? Hindi rin malinaw ang layunin ng pananatili ninyo. Buksan ninyo ang lahat ng inyong bagahe at suriin yan. Kung hindi kayo makalusot, deport kayo pabalik sa susunod na flight. Matapos ang 3 minutong pagtatalo, dinala ang mga Amerikano sa ibang lugar, may bahid ng kahihiyan sa kanilang mga mukha. Ito ang sandali nang ang pagmamalaki ng Amerika, ang pandaigdigang superpower, ay nagkawatak-watak. Kinabahan ako. Kung ganoon ang trato sa mga Amerikano, malamang mahirapan din ako. Doon, sa kabilang bintana, may lumapit na isang Asyanong lalaki, nakasuot ng pang-akyat ng bundok. May putik ang luma niyang bag, at gusot ang buhok. Mukha siyang isang dukhang backpacker. Sa loob-loob ko, naisip ko, sigurado ako, 100% denied ito. Inilabas ng lalaki ang kulay berdeng pasaporte mula sa kanyang bulsa, isang Philippine passport. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa paliparan. Ang masungit na opisyal ng immigration, nang makita ang pasaporte ng Pilipinas, ay biglang tumayo mula sa upuan, inayos ang kanyang sombrero, at hindi ka panipaniwala,
nagbigay ng formal na saludo. Magandang hapon, sir. Magandang hapon. Hindi kami nagsusuri ng mga Filipino. Dumiretso na po kayo. Ang bansang ito ay inyong tahanan. Natapos ang pagsusuri sa loob lamang ng 3 segundo. Sa halip, kumuha pa ang opisyal ng candy mula sa bulsa at inabot ito sa Filipino. Ang mga ekspresyon ng mga ehekutibo ng Amerikano na nakatingin sa tanawing ito sa likod ng salamin ng interrogation room ay puno ng pagkagulat. Dali-dali akong nagmadali, pumasa sa check, at hinabol ang Filipino na nag-aayos ng kanyang bagahe, si David Cruz, isang estudyante. Tinanong ko siya kung sino siya, kung siya ba ay opisyal ng gobyerno. Tumawa siya, may pag-aalinlangan. Ako? Estudyante lang po ako. Dito sa Kyrgyzstan, kapag sinabi mong Filipino ka, kahit taxi fare ay hindi na nila tatanggapin. Hinihila ako ng mga lola sa probinsya sa kanilang bahay at pinapakain ng libre. Pamilya lang po ang turing nila sa mga Filipino dito. Nagulat ako. Nang tiningnan ko ang signboard, nakita ko ang nakasulat, bansang may espesyal na pribilehiyo sa pagpasok at tanging Republika ng Pilipinas lamang ang nakalista. Bumalik ako sa opisyal ng immigration at kinompronta siya. Hindi ba ito paglabag sa diplomatikong protokol? Bakit tanging Pilipinas lang ang binibigyan ninyo ng espesyal na trato? Tiningnan ako ng opisyal ng masama at sinabing, 20 taon na ang nakalipas nang mamatay sa lamig at gutom ang aming mga anak. Nasaan kayo? Mga bansang tinatawag ninyong developed? Ang mga Filipino lang ang humawak sa aming kamay noon. Kung hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka tao. Ano nga ba ang utang na loob na ito na nagpabago sa sistema ng isang bansa? Upang malutas ang misteryong ito, nakakita ako ng isang pangalan na paulit-ulit kong narinig mula sa mga matatanda sa lugar. Ang taong tinatawag na Dr. David at sinasamba bilang Diyos sa rehiyon ng Kyrgyz. Ang katauhan ng isang Filipino doktor, si Dr. David Jimenez, na nanatiling mag-isa nang tumakas ang lahat sa gitna ng matinding snow at pandemic. Balikan natin ang nakaraang 20 taon. Sa gabi ng kawalan ng pag-asa nang iwanan ng lahat ang lugar na ito. Ang kwentong susunod ay binuo batay sa mga patotoo na nakalap ko sa lugar panayam kay Dr. David Jimenez mismo at mga kwento na ibinahagi ng kanyang pamilya. Ang gabi ng taglamigdan po, taon na ang nakalipas sa Kyrgyzstan. Upang maunawaan ang bansang ito, kailangan mo munang malaman ang kasaysayan na dinanas nila. Matapos bumagsak ang Soviet Union, ang mga bansang Central Asian ay naging ulila sa magdamag. Natigil ang tulong mula sa Moscow, nagsara ang mga pabrika at nagutom ang mga tao. Hindi exempted ang Kyrgyzstan, lalo na ang Narin Province, ito mismo ang impyerno. Matatagpuan sa gitna ng Tian Shan Mountains na may taas na 30,000 metro, ito ang pinakamalamig at pinakamahirap na rehiyon sa Kyrgyzstan. Isang lugar kung saan ang temperatura ay bumababa sa 40 degrees Celsius sa taglamig at ang mga nayon ay natatakpan ng snow na nagpuputol ng komunikasyon sa labas. Ito ay isang liblib na lugar na walang ni isang ospital o botika. Noong taglamig na iyon, isang bangungot ang dumating sa lugar. Una, 1 o 2 bata ang nagsimulang umubo. Inakala nila na hindi ito malaking bagay, malamig lang. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, lumala ng husto ang kondisyon ng mga bata. Kinakamot nila ang kanilang dibdib, hindi humihinga, at nagiging asul ang kanilang mga labi. Sa X-ray, lumabas na puting-puti ang kanilang mga baga, parang semento na tumigas ang mga tissue sa baga. Walang nakakaalam ng dahilan. Ito ay isang sintomas na hindi pa nakikita ng sinumang doktor. Mukhang nakakahawa, ngunit walang katiyakan. Ang tanging sigurado ay mamamatay ang mga batang magkakasakit sa loob ng 1 linggo. Doon, bumalot ang takot sa buong nayon. Ang mga ina ay umiiyak habang yakap ang kanilang mga anak. Ang mga ama ay nagngingit-ngit at nagtaas ng kamao sa langit, ngunit walang silbi ang pagdarasal. Mukhang hindi interesado ang Diyos sa liblib na lugar na ito. Sa panahong iyon, may mga International Medical Volunteer Group na nagtatrabaho sa rehiyon. Ang cutting-edge medical team mula sa Amerika, Doctors Without Borders mula sa France, at ang Red Cross mula sa Germany. Mayroon silang latest equipment at sapat na pondo. Nagsumamo ang mga taga-nayon sa kanila, pakiusap,
Tulungan ninyo ang aming mga anak. Gagawin namin ang lahat. Ngunit malamig ang tugon ng mga medical team mula sa mga developed countries. Ang team leader ng American team ay nagkaroon ng emergency teleconference sa headquarters. Ang resulta ng meeting ay naibuod sa 1 minuto. Hindi alam ang sanhi ng nakakahawang sakit. Mataas ang panganib ng impeksiyon. Sundin ang manual at irekomenda ang agarang pag-alis. Ganito rin ang French at German team. Para sa kanila, ito ay mission field lamang, walang dahilan para isugal ang kanilang buhay. Nakasaad sa manual na dapat silang umalis sa mapanganib na sitwasyon at iyon ang sinunod nila. Ngunit may isang tao sa nayon na hindi pinahihinto ng manual. Si Dr. David Jimenez. Paano siya napunta sa liblib na lugar na ito? Bakit ang isang specialist na nagtapos sa UP College of Medicine at may magandang kinabukasan sa isang malaking ospital ay nagpapatakbo ng isang maliit na klinika sa malayong bundok? Ang kanyang ama ay isang war orphan na nawalan ng magulang sa digmaan. Nang malapit na siyang mamatay, iniligtas siya ng isang banyagang medical mission, isang basong gatas at penicillin na ibinigay ng isang dayuhang doktor ang nagligtas sa kanyang buhay. Hinding-hindi nakalimutan ng kanyang ama ang utang na loob na iyon. At palaging sinasabi sa kanyang anak, "Angelo, may utang na loob ang ating pamilya. Kailangan nating bayaran iyon balang araw." Ang mga salita ng ama ay nakaukit sa puso ni Dr. Jimenez. Tinalikuran niya ang malaking suweldo sa malaking ospital at nagtungo sa mga lugar na walang pumupunta, Afghanistan, Sudan at Kyrgyzstan. Hinanap niya ang pinakamahirap na lugar, ang pinakamangangailangan ng tulong. Ang taglamig na iyon sa narin ng isa sa mga lugar na iyon. Nang kumalat ang nakakahawang sakit, 6 na buwan na siyang nagpapagamot sa nayon. Isang lumang tent ang kanyang bahay at ilang gamit medikal na segunda mano ang kanyang lahat. Ngunit mayroon siyang bagay na wala sa ibang team, pagmamalasakit para sa mga tao ng nayon na ito. At sa sandaling iyon, nagumpisa na mag-impake ang mga medical team ng mga developed countries. Ang unang umalis ay ang American team. Sila ang pinakamalaking foreign aid sa Kyrgyzstan. Mayroon silang state-of-the-art diagnostic equipment, sapat na gamot at bihasang kawani. Sila ang pinagkakatiwalaan ng bansa. Naniniwala ang mga taga-nayon na magiging maayos ang lahat dahil nandyan sila. Ngunit nang kumalat ang nakakahawang sakit, nagbago ang sitwasyon. Ang team leader ng American team, si Dr. Parker, ay nagdaos ng emergency teleconference kasama ang Washington headquarters. Sa kabilang screen, nakaupo ang mga executive na nakasuot ng suit, may malubhang ekspresyon. Dr. Parker, iulat ang sitwasyon sa lugar. Sinabi ni Dr. Parker, nanginginig ang boses. Hindi alam ang sanhi ng sakit sa paghinga, mukhang nakakahawa. Sa kasalukuyan, 47 ang nahawaan, 8 ang namatay, karamihan ay bata. Nagtanong ang isang executive, may lunas ba? Sa ngayon, wala po. Kung gayon, malinaw ang desisyon. Sundin ang Manual Section 73 at umalis ka agad. Ang kaligtasan ng ating team ang pinakamataas na prioridad. Nag-aalangan si Dr. Parker. Ngunit may mga pasyente po. May mga batang namamatay. Kung aalis kami, malamig na pinutol ng executive ang kanyang salita. Dr. Parker, huwag kang magpasiya batay sa emosyon. Kung isa sa ating team ang mahawa, sino ang mananagot? Ikaw ba? Anong warranty ang ibibigay ng kumpanya? Mag-isip ng makatwiran. Natapos ang teleconference. Ang conclusion ay tumagal lamang ng 1 minuto, hindi makontrol ang sitwasyon. Pinasya ang agarang pag-alis ayon sa manual. Mabilis na nag-impake ang mga miyembro ng American team. Isinakay nila sa truck ang mga kahon ng gamot. Binalot nila ang mga medical equipment na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Walang itinira ni isa. Nang marinig ang balita, tumakbo ang village chief na si Ibeck. Dumating siya sa camp ng Amerikano, hinihingal. Doktor, totoo ba na aalis na kayo? Tinalikuran ni Dr. Parker ang kanyang mukha. Hindi siya nakatingin. Pasensya na. Utos ito ng headquarters. Hinawakan ni Ibeck ang laylayan ng pantalon ni Dr. Parker. Lumuhod siya. Isang matanda, mahigit 70 taong gulang, lumuhod sa harap ng isang dayuhan. Pakiusap. Doktor, huwag kayong umalis. Ang aming mga anak ay namamatay.
6 na taon din ang aking apo. Hindi siya makahinga. Pakiusap. Tumulo ang luha mula sa mata ng matandang chief. Ang kanyang mukha ay baluktot sa kawalan ng pag-asa. Kahit gamot lang, iwanan ninyo sa amin ang kahit kaunting gamot. Kahit ilang kahon lang. Pakiusap. Sandaling nag-alinlangan ang mukha ni Dr. Parker. Ngunit sumigaw ang isa sa team sa likod niya. Team leader, dumating na ang helicopter. Dali, iwinaksi ni Dr. Parker ang kamay ni Ibec. Pasensya na. Hindi namin maiiwan ang gamot dahil sa panganib ng impeksyon. Utos ito ng headquarters. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa helicopter. Si Ibec ay nakadapa sa lupa, sumisigaw. Pakiusap, pakiusap, ang aming mga anak. Tinabunan ng tunog ng propeller ng helicopter ang iyak ni Ibec. Lumipad ang helicopter. Ang helicopter na may bandila ng Amerika ay lumiit at naglaho sa ulap. Umupo si Ibec sa lupa, nakatingin sa langit. Wala siyang masabi. Sumunod din ang French team. Ang team leader ng Doctors Without Borders, si Dr. Dupont, ay tinipon ang kanyang team. Malubha ang sitwasyon. May utos mula sa Paris headquarters na umalis. Aalis tayo? Bago mag-umaga bukas. Isang batang nurse ang nagtaas ng kamay. Team leader, paano ang mga pasyente? Sino ang mag-aalaga sa kanila kung aalis tayo? Bumuntong hininga si Dr. Dupont. Nakakalungkot, ngunit wala tayong magagawa. Lampas na ito sa ating kakayahan. Walang silbi kung mamatay tayo rito. Kinabukasan, umalis din ang French team. Ganoon din ang German Red Cross. Mas kalmado sila. Nagdaos pa ang team leader ng German team, si Dr. Schmidt, ng press conference. Kami ay mga specialist. Hindi tayo dapat magpadala sa emosyon. Hindi makontrol ang sitwasyong ito. Kalokohan kung magpakasakit tayo rito. Kailangan tayong tipirin para sa susunod na misyon. Lumuhod ang mga taga-nayon sa harap ng German team. Ang mga ina na may dalang mga sanggol ay umiiyak at nagmamakaawa. Pakiusap, mamamatay na ang aking sanggol. Tulungan ninyo kami. Umiling si Dr. Schmidt, pasensya na. May panganib ng impeksiyon. Huwag lumapit. Naglagay siya ng mask at umatras. Parang iniiwasan ang maruming bagay. Umalis din ang maliit na medical group mula sa UK. Umalis din ang mga volunteer mula sa Canada. Isa-isa silang nag-impake, sumakay sa sasakyan at naglaho sa helicopter. Iisa ang dahilan ng lahat. Mapanganib. Nakasaad sa manual na umalis. Ang kaligtasan namin ang una. Kailangan kaming tipirin para sa susunod. Sa loob ng 2 araw, walang natirang dayuhang medical staff sa nayon. Binalot ang nayon ng katahimikan ng kamatayan. Tanging ang tunog ng pag-ubo ng mga bata ang naririnig mula sa mga tent. Ang paghikbi ng mga ina ay patuloy na naririnig. Ang ilan ay nagdasal sa langit, ang ilan ay naghigpit ng kamao sa galit. Iniwan nila tayo. Anong ginawa natin? Anong ginawa ng mga anak natin? Walang sumasagot. Tahimik din ang langit. Parang nakalimutan na rin ng Diyos ang liblib na bundok na ito. Ngunit may isang tent lamang sa gitna ng nayon na hindi namatay ang apoy. Isang lumang military tent. Gutay-gutay ang tela, mahirap at pinapasok ng hangin. Mula sa loob, may mahinang liwanag na lumabas mula sa lantern. Ito ang klinika ni Dr. Jimenez. Nang umalis ang ibang team, wala siyang sinabi. Hindi niya sila sinisi at hindi niya rin sila pinigilan. Tahimik lang siyang bumalik sa kanyang klinika at nag-alaga ng mga pasyente bago umalis si Dr. Parker ng American team. Lumapit siya kay Dr. Jimenez at sinabi, Dr. Jimenez, umalis ka na rin kaagad. Suicide yan. Ginawa na namin ang lahat, ngunit may hangganan. Wala kang mababago na mag-isa. Tumahimik si Dr. Jimenez sandali, nag-angat ng tingin at tumingin sa kanya. Iyan din kaya ang iisipin ng mga batang iyon? Hindi nakaimik si Dr. Parker. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, bumuntong hininga siya at tumalikod. Huwag mong pagsisihan, iyon ang huli. Nang gabing iyon, lumipad ang huling helicopter. Ang tunog ng propeller ay unti-unting lumayo at tanging katahimikan na lamang ang natira sa nayon. Nag-umpisang umulan ng snow. Biglang bumaba ang temperatura. Lumampas na sa pito-pito-pito anti-cents. Ang mas masahol pa, namatay ang kuryente. Naubos ang gasolina ng diesel generator. Binalot ng kadiliman ang buong nayon.
Tanging ang lumang tent ni Dr. Jimenez lang ang may liwanag na lumabas. Isang maliit na gas lamp ang mahinang umiilaw. Sa loob, inilagay niya ang stethoscope sa dibdib ng isang batang malapit ng bawian ng buhay, 6 na taong gulang na batang babae, si Aigul, ang apo ng village chief na si Aibek. Ang paghinga niya ay magaspang. Nagasul ang kanyang labi. Ang lagnat ay lumampas na sa 40 graus. Dr. Jimenez, sumagot ka. Umalis ka na ngayon din. Nanginginig ang kamay ni Dr. Jimenez. Humigpit ang hawak niya sa stethoscope at nagbukas siya ng bibig. Kung aalis ako ngayon, hindi na aabot sa umaga ang batang ito sa harap ko. Naghari ang katahimikan sa kabilang linya. Pasensya na, tatawag ako mamaya. Inalis niya ang battery ng telepono at bumalik siya sa tabi ng bata. Nang gabing iyon, bumaba ang temperatura sa 35 degrees Celsius. Ang loob ng tent na walang kuryente ay lalong lumamig. Hinubad ni Dr. Jimenez ang kanyang jacket at ipinangkumot sa bata. Unti-unting humina ang paghinga. Wala ng oras. Ngunit ang nasa kamay niya ay kaunting gamot at lumang kagamitan. Ang liwanag ng lamp ay mahinang kumikislap. Kaunti na lang ang langis. Kapag namatay ito, makukulong sila sa ganap na kadiliman. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng tent. Pumasok ang village chief na si Aibek, may dalang isa pang bata. Isang 10 taong gulang na lalaki. Ang ekspresyon ni Aibek ay kawalan ng pag-asa. Namumula ang kanyang mata at may bakas ng nagyayelong luha sa kanyang pisngi. Doktor, hindi rin siya makahinga. Pakiusap. Sinuri ni Dr. Jimenez ang kondisyon ng bata. Mas malala pa kay Aigul. Halos hindi na gumagana ang baga. Mabilis na bumababa ang oxygen saturation. Nagitim na ang labi. Sino siya? Sumagot si Aibek, nanginginig ang boses. Siya ang panganay na anak ng aming tribal chief, si Nurbek. Siya ang pag-asa ng aming tribo. Kung mamatay siya, pakiusap, tulungan mo kami. Mula sa labas ng tent, naririnig ang iyak. Ang tribal chief na si Turgun ay nagdarasal sa langit. Nakabukas ang braso, nakaluhod, sumisigaw ng hindi maintindihang salita. Ang kanyang asawa ay nakadapa sa lupa, umiiyak. Ang kanilang nag-iisang anak ay namamatay. Ngunit wala silang magawa kundi magdasal. Tumingin si Dr. Jimenez sa dalawang bata. Si Aigul, 6 na taong gulang, at si Nurbek, 10 taong gulang. Mukhang mahirap na makarating sa umaga ang dalawa. Mabilis na gumana ang kanyang utak. Ano ang kailangan? Oxygen, antibiotics, IV fluid, at blood transfusion. Walang oxygen. Naubos na ang tangke ng oxygen. Kinuha ng American team ang natitirang tangke nang umalis sila. May natira pang antibiotics, ngunit hindi sapat. Ganoon din ang IV fluid. Ang blood transfusion ang problema. Ang dalawang bata ay may severe anemia. Sinisira ng nakakahawang sakit ang kanilang dugo. Kailangan ang dugo, ngunit walang blood bank sa liblib na lugar na ito. Walang paraan upang makakuha ng dugo. Nag-isip sandali si Dr. Jimenez at pagkatapos ay tiningnan ang sarili niyang braso. Gagamitin ko ang dugo ko. Gulat na sumigaw si Aibek. Doktor, wag. Paano kung ikaw naman ang bumagsak? Ayos lang, ako ay type O, universal donor. Maaari akong magbigay sa kahit kanino. Ayos lang. Kinuha niya ang sterilized syringe. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa takot, itinusok niya ang karayom sa sarili niyang braso. Isang matinding kirot ang naramdaman. Ang pulang dugo ay dumaloy sa tube. Pakiramdam niya ay hinihigop ang sarili niyang buhay. Hinanati niya ang sarili niyang dugo sa dalawang bata. 250cc bawat isa, 500cc lahat-lahat. Halos ikasampu ng dugo ng isang adult male. Nahilo siya, ngunit hindi siya tumigil. Hindi sapat ang transfusion. Kailangan ng operasyon. Kailangang alisin ang likido na naipon sa baga. Kung hindi, mamamatay ang mga bata sa pagkalunod. Lulunurin sila ng sarili nilang likido sa baga. Ngunit walang kuryente, walang operating light. Paano siya mag-oopera sa dilim? Masyadong mahina ang liwanag ng lantern. Tumakbo si Dr. Jimenez sa labas ng tent. Umihip ang blizzard. Ang 35 degrees Celsius na hangin ay parang kutsilyo na humahampas sa kanyang mukha. Hindi niya mabuksan ang mata. Hindi niya makita ang ilang metro sa harap.
Tumakbo siya patungo sa kanyang lumang jeep na nakaparada. Naglakad siya, iniiwasan ang snow na umabot na sa tuhod. Ang kanyang mga daliri ay parang nagyayelo. Binuksan niya ang hood ng sasakyan. Hindi madaling buksan ang hood na nagyelo. Hinila niya ito ng buong lakas. Bumukas ito ng may tunog ng bakal. Inalis niya ang mga headlight. Niluwagan niya ang mga bolt ng kamay lang. Nawalan na ng pakiramdam ang dulo ng kanyang daliri. Dumikit ang balat sa metal. Nang inalis niya ito, napunit ang laman. Wala na siyang oras para maramdaman ang sakit. Inalis niya ang battery. Mabigat ito. Mga 20 kilogram. Binuhat niya ito, sumugod sa snow, at bumalik sa tent. Ikonekta ang mga kable. Masyadong nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya maikabit ng maayos. Maraming beses siyang nagkamali. Sa wakas, nagtagumpay siya. Ang headlight ng sasakyan ay sumikat ng maliwanag. Nagliwanag ang loob ng tent na parang tanghali. Hindi ito perpekto, ngunit sapat na ang liwanag para sa operasyon. Ngunit may isa pang problema. Ang kanyang mga kamay. Ganap na nagyelo ang mga kamay niya. Hindi niya may arko ang kanyang mga daliri. Hindi siya makahawak ng scalpel sa ganitong kamay. Hindi niya kayang hawakan ang karayom. Nagpakulo siya ng tubig sa isang pot. Ginamit niya ang lahat ng natitirang gasolina ng maliit na gas burner. Nagsimulang kumulo ang tubig. Isinawsaw niya ang kanyang nagyayelong kamay sa kumukulong tubig. Umugong ang isang sigaw. Isang hindi mailarawang sakit. Ang pakiramdam ng biglaang pagkatunaw ng nagyayelong tissue at ang muling pagbuhay ng mga nerbiyo, parang tinusok ng libu-libong karayom. Nagngipin siya. Hindi niya binawi ang kamay. Kailangang bumalik ang pakiramdam. Kailangang mag-opera. Kailangang iligtas ang mga bata. 5 minuto ang lumipas. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri. Bumalik ang pakiramdam. Kasabay ng sakit, kinuha niya ang scalpel. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi siya tumigil. Sinimulan niya ang operasyon. Una, si Aigul. Gumawa siya ng maliit na hiwa sa dibdib. Naglagay ng tube sa baga. Lumabas ang likido na may kasamang nana. Unti-unting naging matatag ang paghinga ng bata. Sunod, si Nurbek. Mas malubha ang kondisyon. Halos hindi na gumagana ang loob ng baga. Kailangang butasan para makadaan ang hangin. Hindi siya nagpahinga. Hindi siya nagpunta sa restroom. Hindi siya uminom ng kahit isang gulp ng tubig. Tanging ang 2 bata lang ang tiningnan niya. Lumipas ang gabi. 2:00 ng umaga. 3:00. 4:00. Lumipas ang oras. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Natural lang dahil kumuha siya ng 500cc ng sarili niyang dugo. Nahilo siya, lumabo ang paningin. Gusto niyang bumagsak, ngunit hindi siya tumigil. Konting tiis pa, paulit-ulit niya sa isip. Kailangan kong iligtas ang mga batang ito. Kung ako ang bumagsak, mamamatay sila. Kailangan kong magtiis. Nagsisimula na ang pagsikat ng araw. Nagbukas ang mata ni Aigul. Doktor, mahina ang boses, ngunit malinaw. Matatag ang paghinga. May kulay na ng dugo ang kanyang labi. Nag-umiyak si Dr. Jimenez. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbukas din ng mata si Nurbek. Tatay, nasaan ka? Pumasok sa tent si Turgun, ang tribal chief. Siya, na nagdarasal sa labas ng tent buong gabi. Niyakap niya ang kanyang anak at umiyak. Nurbek, anak ko. Umiyak din si Aibek habang yakap ang kanyang apo na si Aigul. Ang luha ay dumaloy sa kulubot na mukha ng village chief. Umupo si Dr. Jimenez sa sulok ng tent. Nawala ang lahat ng lakas sa katawan niya, nanginginig ang kanyang kamay. Malabo ang paningin, ngunit isang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Naligtas sila. Naligtas ang mga bata. Sa sandaling iyon, lumuhod si Turgun sa harap ni Dr. Jimenez. Yumukod siya at idinikit ang kanyang noo sa lupa. Sa tradisyon ng mga nomad, ito ang pinakamataas na tanda ng paggalang, isang pagyuko na hindi ginagawa kahit sa hari. Doktor, iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Ibinigay mo ang iyong dugo sa aking anak. Hinding-hindi namin malilimutan ang utang na loob na ito habang tumitibok ang aking puso at habang dumadaloy ang dugo ng aming tribo. At nanumpa siya. Simula ngayon, ang Pilipinas ay ang aming kapatid na may iisang dugo. Mula noon, nagsimulang mangyari ang himala sa nayon.
Nang kumalat ang balita na naligtas sina Aigul at Nurbek, nagsimulang magkaroon ng pag-asa ang mga magulang ng iba pang may sakit na bata. Si Dr. Jimenez ay walang tigil na nagbigay ng gamutan, nagpatingin siya sa araw at bumisita sa gabi. Isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Pagkatapos ng isang linggo, humina ang nakakahawang sakit. Ang dahilan ay simpleng-simple pala. Sa investigasyon ni Dr. Jimenez sa tubig ng nayon, nalaman niya na ito ay kontaminado. Ang mga patay na hayop ay nabubulok sa itaas ng agos. Tinuruan niya ang mga taga-nayon na pakuluan ng tubig bago inumin. Ang simpleng batas lang ng kalinisan ay nakapigil sa pagkalat ng sakit. Ang mga medical team ng mga developed countries ay hindi nakita ang sanhi kahit gumamit ng cutting-edge equipment. Nag-isip sila ng virus, nag-isip sila ng genetic disease, ngunit ang totoong sagot ay nasa balon ng nayon. Tanging si Dr. Jimenez na namuhay kasama ang mga lokal at sinubukang unawain ang kanilang buhay ang nakahanap nito. Pagkaraan ng isang buwan, halos lahat ng may sakit na bata ay gumaling. Ang tawa ng mga bata ay muling umalingaw-ngaw sa narin na tinawag na lamban ng kamatayan. Hindi na doktor ang tawag ng mga taga-nayon kay Dr. Jimenez. Tinawag nila siyang Ata na ang ibig sabihin sa Kyrgyz ay ama. Ata, kumain ka po. Ata, may matutulong po ba kami ngayon? Salamat, Ata. Saan man siya pumunta, sinasamahan siya ng mga taga-nayon. Hinawakan ng mga bata ang kanyang kamay at naglakad kasama niya. Dinala ng mga lola ang kanilang lutong bread at cheese sa kanyang klinika. Naging pamilya siya ng nayon na ito. Tinipon ni Turlgun, ang tribal chief, ang konseho ng nayon. Nagtipon ang lahat ng matatanda ng tribo. Formal na idineklara ni Turlgun sa harap ng mga matatanda. Ngayon, tinatanggap namin ang aming bagong kapatid. Ang Pilipinas ay ngayon ang aming kapatid na may iisang dugo. Hindi lang ito desisyon ng aming tribo. Desisyon ito ng buong probinsya. Isa-isang tumayo ang mga matatanda at nagpakita ng pagsang-ayon. Sa tradisyon ng mga nomad, ang kapatid sa dugo ay ang pinakasagradong relasyon. Ito ay nangangahulugang mas matibay na bigkis kaysa pamilya. Ang utang na loob na buhay ay kailangang bayaran sa mga susunod na henerasyon. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat. Ang kwento na nagsimula sa Narin ay kumalat sa buong Kyrgyzstan. Umabot ito sa kabisera, Bishkek. Ang kwento na iniligtas ng isang Filipino doktor ang kanilang mga anak ay naging parang alamat. Umalis ang ibang bansa. Amerika, France, Germany, ngunit nanatili ang Pilipinas. Nag-alay ng sarili nilang dugo at nag-transfusion sa aming mga anak. Iyan ang mga Filipino. Para sa mga taga-Kyrgyz, hindi na malayo ang Pilipinas. Para sa kanila, ang Pilipinas ang tanging kaibigan na nag-abot ng tulong sa pinakamahirap na oras, kahit bago pa sumikat ang Jollibee o San Miguel o bago pa maging popular ang Filipino pop culture, naaalala na ng mga taga-Kyrgyz ang Pilipinas bilang kapatid na bansa. Si Dr. Jimenez ay nanatili sa lugar pagkatapos noon. Sa mungkahi ng gobyerno ng Kyrgyz, nagtayo siya ng isang maliit na ospital sa Bishkek. Nakatanggap siya ng tulong na medical equipment at gamot mula sa Pilipinas. Nagturo din siya ng mga lokal na medical student. Kumalat ang mga doktor na sinanay niya sa buong Kyrgyzstan. Ngunit ang halaga na binayaran niya ay hindi maisip. May pamilya siyang iniwan sa Maynila. Ang kanyang asawa, si Aling Marisa, at ang dalawang anak, si Angelo at Sofia. Namumuhay sila sa Maynila nang walang ama. Hindi na maalala ni Dr. Jimenez kung kailan siya huling umuwi sa Pilipinas. Lumipas ang oras at ang pananatili ni Dr. Jimenez sa Kyrgyzstan ay malapit nang umabot sa 15 taon. Una, short-term lang ang plano niya. Sabi niya, 1 taon lang siyang magvo-volunteer at uuwi na. Naniniwala rin si Marisa sa salitang iyon. Mabilis lang ang 1 taon, naisip niya. Ngunit ang 1 taon ay naging 2 taon. Kahit natapos na ang sitwasyon ng nakakahawang sakit, hindi pa rin siya umuwi. Sabi niya, kailangan niyang magtayo ng ospital. Sabi niya, kailangan niyang sanayin ang mga lokal na doktor. Sandali lang muna. Ang 2 taon ay naging 5 taon. Ang 5 taon ay naging 10 taon. At ang 10 taon ay naging 15 taon. Sa panahong iyon, maraming nangyari sa Maynila.
Si Angelo, ang anak, ay naging college student mula sa grade school. Si Sofia, ang anak na babae, ay naging high school student mula sa kindergarten. Habang tumatangkad, nagbabago ang mukha at lumalalim ang boses ng kanyang mga anak, wala ang ama. Si Marisa ay mag-isang nagdala ng lahat. Naghatid sa mga anak sa paaralan, naghatid sa tutorial, nagdala sa ospital kapag may sakit, nagturo ng homework, nagluto, at naglaba. Ginawa niya ang lahat ng dapat gawin ng isang asawa at ama, mag-isa. Tiningnan siya ng kanyang mga kaibigan na parang isang balo. Marisa, kailan ba uuwi ang asawa mo? Ang tagal na uuwi na siya. Medyo busy lang sa trabaho. Pang ilang beses mo nang sinabi iyan? Magsabi ka ng totoo. May iba na ba siyang babae doon? Tumawa si Marisa at iwinaksi ang kamay, ngunit umiyak siya sa loob-loob niya. Nagtiwala siya sa kanyang asawa. Alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa. Ngunit minsan, talagang minsan, naisip niya, bakit ako lang ang naghihirap ng ganito? Bakit ako lang ang gumagawa ng lahat mag-isa? Ang Pasko at Bagong Taon ang pinakamahirap. Sa araw ng Bagong Taon, nagtitipon ang mga kamag-anak, mga tiyo, tiya at mga pinsan. Lahat sila ay may pamilya, asawa at mga anak. Mga larawan ng masayang pamilya. Si Marisa ay nag-iisa kasama ang mga anak niya. Nagtanong ang mga kamag-anak, hindi na naman umuwi ang kuya mo? Opo, mukhang busy sa trabaho doon. Hay naku, kahit Bagong Taon man lang hindi makauwi. Hindi ba importante ang pamilya? Suminghal ang mga kamag-anak. Narinig niya ang mga bulungan. Ang asawa niya, parang may sira yata. 15 taon nang nakatira sa ibang bansa. Sige na, baka may dahilan. Dahilan? Wala lang siyang interes sa pamilya. Nagkunwari si Marisa na hindi niya naririnig. Ngunit parang pinunit ang kanyang dibdib. Nahirapan din ang mga bata. Si Angelo, ang anak na lalaki ay nasa grade 3 noon. May family day presentation sa paaralan. Isa-isang lumabas ang mga bata, nagpakita ng larawan ng pamilya at nagkuwento. Ang tatay ko ay isang employee. Naglalaro kami ng soccer tuwing weekend. Ang tatay ko ay magaling magluto. Kumakain kami ng pasta niya tuwing weekend. Si Angelo, na ang turno. Lumabas siya, may hawak na isang larawan, isang lumang larawan. Family picture noong 5 taong gulang pa lang siya. Ang tatay ko ay isang doktor. Nagpapagaling siya ng mga may sakit sa ibang bansa. Nagtanong ang guro, wow, ang galing. Wala ka bang picture kasama ang tatay mo kamakailan? Hindi nakasagot si Angelo. Wala siyang picture kamakailan. Halos wala siyang picture kasama ang kanyang tatay. Isang kaibigan ang nangasar. Hoy, anong itsura ba ng tatay mo? Isinara ni Angelo ang kanyang bibig. Hindi niya maalala nang malinaw ang mukha ng kanyang tatay. Nakikita niya minsan sa video call, ngunit hindi niya na maalala kung kailan siya huling nagkita. Nang gabing iyon, umiyak si Angelo sa kanyang kwarto. Binuksan ni Marisa ang pintuan at pumasok. Angelo, bakit ka umiiyak? Ma, hindi ko na maalala ang mukha ni tatay. Gumuho ang dibdib ni Marisa. Niyakap niya ang kanyang anak at umiyak silang magkasama. Ganoon din si Sofia, ang anak na babae. Nag-aaral siya ng piano, may talento, pinuri siya ng guro, inirekomenda na sumali sa competition. Nag-practice ng husto si Sofia. 3 oras araw-araw, nakaupo sa harap ng piano. Hindi siya tumitigil kahit masakit ang daliri. Gusto niyang makita ng kanyang tatay. Gusto niyang tugtugin para sa kanyang tatay kapag umuwi siya. Malapit na ang araw ng competition. Tumawag sa video call si Sofia sa kanyang ama. Tay, competition ko sa Sabado. Makakapunta ka ba? Sa kabilang screen, nag-iba ang mukha ng ama. Sofia, pasensya na. May importante akong operasyon ngayong linggo. Tay, pakiusap. Ngayon lang, lahat ng tatay ng kaibigan ko pupunta. Ako lang ang walang tatay. Tumahimik. At sinabi ng ama, pasensya na. Talagang pasensya na. Sa susunod, pupunta ako. Sigurado. Ibinaba ni Sofia ang telepono at umiyak. Sa araw ng competition, tumayo si Sofia sa stage. Tiningnan niya ang audience. Nakaupo ang kanyang nanay at kuya. Ang upuan sa tabi nila ay bakante. Ang upuan na dapat sana ay uupuan ng kanyang tatay. Sinimulan ni Sofia ang pagtugtog. Perpekto ang pagtugtog. Tumango ang mga judge. Natapos ang pagtugtog.
at umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngunit hindi ngumiti si Sofia. Tanging ang bakanteng upuan lang ang tiningnan niya. Nanalo siya ng grand prize. Nagpakuha siya ng larawan kasama ang trophy. Ang nanay at kuya niya ay nakatayo sa magkabilang tabi. Ang puwesto ng tatay niya ay bakante. Nang gabing iyon, umiyak si Sofia habang yakap ang trophy. "Sira ulo ka, tatay. Sira ulo ka. Sira ulo ka." Ganoon din sa graduation ni Sofia sa high school. Nagtipon ang mga magulang sa graduation venue. Nakatayo ang mga ama, may hawak na kamera. May dalang mga bouquet ng bulaklak ang mga ina. Natanggap ni Sofia ang diploma at tumingin siya sa audience. Ang nanay lang niya ang nakaupo. Ang upuan sa tabi ay bakante. Lumapit ang kaibigan niya. "Sofia, magpa-picture tayo. Kasama ang pamilya." "Sige." Nagpa-picture sila. 4 ang pamilya ng kaibigan niya. Ama, ina, kaibigan, at kapatid. Perpektong family picture. Ang pamilya ni Sofia ay 2 lang. Nanay at Sofia, pamilya na walang ama. Nagtanong ang tatay ng kaibigan niya, "Wala ba ang tatay mo?" "Opo, nagtatrabaho po sa ibang bansa." "Aba, nalulungkot naman na hindi siya makapunta sa graduation." Ngumiti si Sofia at umiling. Ngunit may luha sa kanyang mata. Nang si Angelo, ang anak na lalaki, ay nasa grade 3, sumabog ang lahat. Araw iyon ng kaarawan ng ama. Bumili ng cake si Marisa at tumawag sa video call. Sa kabilang screen, tumawa ang ama. "Salamat, cake. Masarap yata yan." "Oo. Happy birthday sa iyo." Bumati din ang mga bata. Unang bumati si Sofia. "Happy birthday, tatay." Tahimik si Angelo. Siniko ni Marisa ang kanyang anak. "Angelo, bumati ka." Biglang sumigaw si Angelo. "Bakit? Bakit ako babati? Siya ba ang tatay namin?" "Angelo, ano ang tatay? Isang tao na hindi umuuwi ni minsan sa isang taon? Ano ang busy? 15 taon na busy? Hindi ba ang bansang iyon ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa amin?" Sumigaw si Angelo. "Wala kang pakialam sa amin. Ang mga tao sa bansang iyon ang mas mahalaga kaysa sa amin, hindi ba?" "Angelo, hindi ganyan. Huwag ka nang tumawag. Ayos lang sa akin kahit wala kang tatay." Ibinaba ni Angelo ang video call at pumasok sa kwarto. Isinara ang pintuan ng malakas. Si Marisa ay umupo sa harap ng pintuan at umiyak. Lumapit si Sofia at niyakap ang kanyang ina. Mula noon, hindi na sinasagot ni Angelo ang tawag. Pagkaraan ng 1 buwan, 2 buwan, pagod na si Marisa. 15 taon. 15 taon siyang nag-isang nagpalaki ng mga anak. Ginawa niya ang lahat ng gawaing bahay. Mag-isa niyang dinala ang lahat. Isang araw, tinawagan ni Marisa si Dr. Jimenez. Ang boses niya ay pagod na pagod. "David, hindi ko na kaya. 15 taon. 15 taon na akong nag-isang nagpapalaki ng mga bata at gumagawa ng gawaing bahay. Kailan ka ba uuwi?" "David." Hindi nakasagot si Dr. Jimenez. Ano pa ba ang sasabihin niya? "Ikaw ay isang doktor, hindi isang asawa o ama. Ama ka ng mga tao sa bansang iyon. Bakit hindi ka maging ama ng sarili mong mga anak?" At sa huli, sinabi niya, "Ipapadala ko ang divorce papers." Pag-isipan mo. Naputol ang tawag. Tiningnan ni Dr. Jimenez ang telepono ng matagal. Sa labas ng bintana, nakikita ang gabi ng Bishkek. Kumikinang ang mga bituin, ang lupa na pinaglingkuran niya sa loob ng 15 taon. Ngunit sa loob ng 15 taon na iyon, nawawalan siya ng sarili niyang pamilya. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakatingin sa kisame, nag-isip siya. Ano ang ginagawa ko? Itinatapon ko ba ang sarili kong mga anak para iligtas ang mga anak ng ibang bansa? Tama ba ito? Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang divorce papers. Nanginginig ang kamay niya nang buksan ang envelope. 1 linggo na ang nakalipas mula nang inilapag ang divorce papers sa mesa. Hindi makapirma si Dr. Jimenez. Gabi-gabi, binubuksan niya ang papel at pagkatapos ay tinutupi ulit. Kinuha niya ang panulat at pagkatapos ay inilapag ulit. Nagtanong siya sa sarili, worth it ba ang lahat ng ito? Worth it ba na mawala ang pamilya ko? Uuwi ba siya o mananatili? Sa sandaling iyon, isang package ang dumating sa ospital. Ang nagpadala ay mula sa Narin Province. Ang nayon kung saan iniligtas niya ang mga bata.
Binuksan niya ang package. May 2 liham sa loob. Ang unang liham ay mula kay Aigul, ang 6 na taong gulang na batang babae na iniligtas niya, na ngayon ay isang 20 taong gulang na babae. Doktor, naaalala mo pa ba ako? Ako si Aigul, ang iniligtas mo. 6 taong gulang ako noon. Hindi ako makahinga. Natakot ako. Akala ko mamamatay na ako. Ngunit iniligtas mo ako buong gabi. Sabi ng lolo ko, inilagay mo sa katawan ko ang sarili mong dugo. Doktor, medical student ako ngayon. Sa susunod na taon, magiging doktor na ako. Dahil sa iyo, gusto ko ring maging doktor. Gusto ko ring magpagaling ng mga may sakit tulad mo. Ako ang mag-aalaga sa mga bata sa aming nayon. Salamat, doktor. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Hindi kita malilimutan habang buhay. Nag-umiyak si Dr. Jimenez. Ang pangalawang liham ay mula kay Ibec, ang village chief na ngayon ay naging elder. Ata, ikaw ang aming ama. Kung wala ka noong gabing iyon ng taglamig, naglaho na sana ang aming nayon. Lahat ng bata ay namatay na sana at naging walang laman ang nayon. Ipinagpalit mo ang iyong buhay para iligtas kami. Kinuha mo ang iyong dugo at ibinigay sa aming mga anak. Hindi pa ako nakakita ng ganoong tao. Ata, alam ko na hiwalay ka sa iyong pamilya. Alam ko kung gaano ka kalungkot, kung gaano ka kahirap. Ngunit, Ata, hindi ka nag-iisa. May pamilya kang Kyrgyzstan. Kami ang iyong pamilya. Balang araw, maiintindihan ng iyong mga anak kung gaano ka kadakila ang ginawa ng kanilang ama. Hanggang sa panahong iyon, mananatili kami sa tabi mo. Ikaw ang aming ama. Magpakailanman. Binasa at binasa ulit ni Dr. Jimenez ang mga liham, tumulo ang luha niya sa papel, nag-isip siya buong gabi, at nagpasiya. Sa halip na pirmahan ang divorce papers, sinulatan niya ng mahabang liham ang kanyang asawa. Isinulat niya ang liham buong gabi, mahigit 20 pahina. Marisa, pasensya na. Talagang pasensya na. Tama ka. Masama akong asawa at masama akong ama. Ngunit hindi ko kayang iwanan ang trabahong ito. Ako ang nag-umpisa nito. May pangako ako sa mga tao rito. Kung sisirain ko ang pangakong iyon, hindi ako tao. Naniniwala ako na balang araw maiintindihan ng ating mga anak kung bakit nabuhay ang kanilang ama ng ganito. Kung para saan ang ginawa ng kanilang ama, pakiusap, maghintay ka. Kahit iwanan mo ako, maiintindihan ko. Ngunit mahal kita. Mamahalin kita habang buhay. Maghintay ka hanggang sa pag-uwi ko balang araw. Inilagay niya ang liham sa envelope at ipinadala sa Maynila. At naghintay siya ng 1 buwan. Walang tugon. Naisip niya na tapos na ang lahat. Ngunit pagkatapos ng 1 buwan at 1 linggo, isang package ang dumating. Isang package mula sa Maynila. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ang package. Inakala niya na ang divorce papers na pinirmahan ng kanyang asawa ang nasa loob. Ngunit ang laman ay hindi divorce papers. Ito ay isang barong Tagalog. Isang barong Tagalog na ginawa ng kanyang asawa. Isang coat na may burda at isang kulay abo na trousers. At may kasamang isang memo. David, ayos lang kung hindi ka makauwi ng Pasko. Sa halip, isuot mo ito at magpa-picture ka. Ipapadala ko sa mga bata. Sabihin ko na ang kanilang ama ay nagtatrabaho ng husto sa malayo. Napuno ng luha ang mata ni Dr. Jimenez. Sa loob ng package, may mga liham din mula sa mga anak. Unang binasa niya ang liham na isinulat ng kanyang anak na babae, si Sofia, para kay tatay. Ako si Sofia, nagkuwento si mama tungkol sa iyo. Sabi niya, pinagagaling mo ang mga may sakit sa malayo. Ang galing mo, tatay. Gusto ko ring maging tulad mo paglaki ko. Mahal kita, tay. Sa tabi ng liham, may isang drawing, isang crayon drawing. Ang mukha ng kanyang tatay ay iginuhit sa ibabaw ng mapa ng Kyrgyzstan. Sa tabi, nakasulat sa paos na sulat, ang pinakamagaling na tatay sa mundo. Nasa loob din ng liham ng kanyang anak na lalaki, si Angelo. Tay, ako si Angelo. Pasensya na. Pasensya na sa mga masasamang salita ko noon. Marami akong narinig mula kay mama tungkol sa iyo. Kung ano ang ginawa mo sa Kyrgyzstan at kung gaano karaming tao ang iniligtas mo. Sabi ni mama, kung wala ka, namatay na sana lahat ng bata sa nayong iyon. Naiintindihan ko na. Alam ko kung bakit ka kailangang manatili doon. Alam ko na bayani ka. Tay,
Miss nakita, pero ayos lang. Gawin mo muna ang lahat ng kailangan mong gawin at saka ka umuwi. Hihintayin ka namin. Mahal kita, tatay. Niyakap ni Dr. Jimenez ang mga liham sa kanyang dibdib at umiyak ng matagal at binasa niya ang huling pangungusap na nakasulat sa likod ng memo ng kanyang asawa. David, ipinaliwanag ko na sa mga bata kung gaano kahalaga ang ginagawa mo. Naiintindihan na rin nila. Hihintayin ka namin. Mahal ka namin. Umiyak siya ng malakas. Kinabukasan, isinuot niya ang barong Tagalog na ipinadala ng kanyang asawa at nagpa-picture sa harap ng ospital sa Bishkek na may background ng Tian Shan Mountains. Ipinadala niya ang larawan sa Maynila. Simula noon, tuwing Pasko, nagsusuot siya ng barong Tagalog at nagpapa-picture at ipinapadala sa kanyang pamilya. Bawat Pasko, nakikipag-video call siya sa kanyang pamilya. Pinanood niya ang unti-unting paglaki ng kanyang mga anak sa screen. Pinasalamatan niya ang pagpasok ng kanyang anak na lalaki sa college at ang graduation ng kanyang anak na babae sa high school sa screen. Kahit malayo sila, konektado ang kanilang puso. At pagkaraan ng ilang taon, dumating si Angelo sa Kyrgyzstan, sa Manas International Airport sa Bishkek. Naghihintay si Dr. Jimenez, hindi mapakali, sa harap ng arrival lobby. 1 linggo na ang nakalipas mula nang matanggap niya ang balita na darating ang kanyang anak. Tay, summer break ko na. Pupunta ako para bisitahin ka. Hindi siya makapaniwala. Ang anak na dati ay galit na galit sa kanya. Kusang pumunta sa malayong lugar na ito. Kinurot niya ang kanyang pisngi. Inisip niya kung panaginip ba ito. Bumukas ang pinto ng arrival gate. Isang binata na may dalang backpack ang naglakad. Si Angelo, na naging college student. Nang hindi niya namamalayan, nalampasan na niya ang taas ng kanyang ama at naging isang malaking binata. Lumapad ang kanyang balikat at naging matalas ang linya ng kanyang panga. Tay, Angelo. Nagkatinginan sila ng awkward. Hindi nila alam kung ano ang pag-uusapan. Napakatagal na nilang hindi nagkita. Nakikita nila sa video call, ngunit nang magkaharap, walang lumabas na salita. Sa huli, ang anak ang unang lumapit. Niyakap ni Angelo ang kanyang ama. Tay, miss na kita. Niyakap din ni Dr. Jimenez ang kanyang anak. Nabulunan siya at walang lumabas na salita. Nanginginig ang kamay niya habang tinatapik ang likod ng kanyang anak. Habang umaalis sila sa paliparan, ikinuwento ni Angelo ang kanyang kakaibang karanasan. Tay, grabe ang immigration. Nang sinabi kong Filipino ako, biglang tumayo ang opisyal at nagsaludo. Totoo? Oh. At tinanong niya, galing ka ba sa bansa ni Dr. David? Tay, celebrity ka ba rito? Tumawa si Dr. Jimenez, nahihiya. Hindi, wala namang ganoon. Tay, magsabi ka ng totoo. Ano ang ginawa mo rito? Sumakay ako sa taxi at dahil Filipino ako, hindi na ako sinisingil ng driver. Kahit hindi kami nagkakaintindihan, nakataas lang ang thumb niya at nakangiti siya. 3 araw na kasama ni Angelo ang kanyang ama at nilibot ang Kyrgyzstan. Unang araw, binisita nila ang ospital ng kanyang ama. Isang maliit na ospital, mahirap kumpara sa malaking ospital sa Maynila. Ngunit sa waiting room, mahaba ang pila ng mga pasyente. Mga lolo't lola, mga batang ina na may dalang mga sanggol, mga binata na may saklay. Iba't ibang tao ang naghihintay sa kanyang ama. Nang pumasok ang kanyang ama sa consultation room, nagbago ang tingin ng mga pasyente. Dumating si Ata. Masayang ngumiti ang mga tao at sinalubong ang kanyang ama. Isang lola ang humawak ng mahigpit sa kamay ng ama at umiyak. Isang ina na may dalang sanggol ang yumuko ng malalim. Nakatayo si Angelo sa sulok, pinapanood ang tanawing iyon. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama na nagpapagamot ng pasyente. Buong puso, siyang naglingkod sa bawat pasyente. Naglagay ng stethoscope, tiningnan ang mata at hinawakan ang kamay. Ipinaliwanag niya sa mga pasyenteng hindi nakakaintindi gamit ang hand gestures. Ang mga pasyenteng natapos ang consultation ay isa-isang niyakap ang kanyang ama. Isang lola ang kumuha ng kulubot na papel na pera mula sa bulsa, ngunit iwinaksi ng ama ang kamay. Ayos lang. Wag na po. Nagtanong si Angelo sa kanyang ama, Tay, hindi ka tumatanggap ng pera? Mahirap sila. Hindi ko sila kayang singilin.
Paano ang operasyon ng ospital? Tumawa ang ama. Ayos lang, nakakaraos naman. Hindi nakaimik si Angelo. Tay, ano ang ata? Ang ibig sabihin ay ama. Lahat ng tao tinatawag kang ata, parang ganoon. Pangalawang araw, bumisita sila sa nayon ng Narin. Ang nayon kung saan iniligtas ng ama ang mga bata. 4 na oras ang biyahe mula sa Bishkek. Dumaan sila sa matatarik na bundok. Nang dumating sila sa nayon, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad. Mahaba ang pila ng mga tao sa pasukan ng nayon. Kumalat na ang balita na darating ang anak ni Dr. David. Nang bumaba siya sa sasakyan, nagdiwang ang mga tao. Ang anak ni Ata, galing sa Pilipinas. Lumapit ang mga lola kay Angelo at hinaplos ang kanyang balikat. Nag-abot ng kamay ang mga lolo para makipagkamay. Ang mga bata ay tumalon-talon sa paligid niya. Nagdaos ng feast sa bahay ng village chief. Nagdala ng pagkain ng mga taga-nayon, mga lutong lamb, nan, soup, prutas, cheese. Simple ngunit buong pusong pagkain ang pumuno sa mesa. Isang lola ang naglagay ng serving sa harap ni Angelo. Kainin mo lahat. Kailangan mong kumain ng marami. Kahit hindi sila nagkakaintindihan na iparating ang damdamin. Nang kumain si Angelo ng isang subo, ngumiti ng malaki ang lola. Isang lola ang humawak sa kamay ni Angelo at umiyak. Ang tatay mo ang nagligtas sa apo ko. Malapit na siyang mamatay noon. Inalagaan siya ng tatay mo buong gabi. Salamat, talagang salamat. Ipinapaliwanag iyon ng interpreter. Yumuko si Angelo. Nabulunan siya at wala siyang masabi. Ang mga lalaki sa nayon ay nagpatugtog ng tradisyonal na musika. Sumayaw ang mga babae. Hinila ng mga bata ang kamay ni Angelo at hiniling na sumayaw siya. Medyo awkward, ngunit sumayaw siya kasama nila. Pumalakpak ang mga taga-nayon. Nang matapos ang feast, sinalubong si Angelo ng isang batang babae na doktor, si Aigul. Ang 20 taong gulang na medical student na nagpadala ng liham ay naging isang 25 taong gulang na batang doktor na ngayon. Maayos ang kanyang damit at matalas siyang magsalita. Nagkwento siya ng mahusay sa Ingles. Hello, ako si Aigul. Iniligtas ako ng iyong ama. Dinala niya si Angelo sa isang maliit na gusali sa labas ng nayon. May signboard na may nakasulat na Filipino sa tabi ng Kyrgyz. Klinika ni Aigul, disipulo ni Dr. David. Ito ang ospital ko. Maliit pero ospital ko ito, sabi ni Aigul, may pagmamalaki. Matapos akong iligtas ng iyong ama, gusto ko ring maging doktor. Nag-aral akong mabuti, nakakuha ako ng scholarship at nag-aral sa medical school. Ngayon, nagtutulong din ako ng mga tao. Ipinakita niya ang loob ng ospital. Isang maliit na consultation room, ilang kama, pangunahing kagamitan medikal. Mahirap sa standard ng Maynila. Ngunit ito ay kaligtasan ng buhay sa bundok na ito. Nagpapagamot ako ng mahigit 100 tao sa isang linggo. Lahat ng nayon sa paligid pumupunta rito. Dahil sa akin, wala nang batang namamatay. Kumikinang ang mata ni Aigul. Lahat ito ay dahil sa iyong ama. Nagbigay siya sa akin ng pag-asa. Ipinakita niya sa akin kung ano ang isang doktor, kung gaano kahalaga ang pagliligtas ng buhay ng tao. Hinawakan niya ang kamay ni Angelo. Pakisabi sa iyong ama, salamat. Hindi lang isang tao ang iniligtas ng iyong ama. Iniligtas niya ang aking pangarap at sa pamamagitan ko, iniligtas niya ang daan-daang buhay. Magliligtas pa siya ng libo-libo. Hindi nakaimik si Angelo. Umiyak siya. Pangatlong araw, umakyat sila sa isang burol na nakikita ang Tian Shan Mountains kasama ang kanyang ama. Palubog na ang araw. Ang sunset ay nagpula sa bulubundukin. Ang mga tuktok na may permanent snow ay kumikinang sa kulay ginto. Isang nakamamanghang tanawin. Magkatabi silang nakaupo at tiningnan ang tanawin ng tahimik. Si Angelo ang unang nagsalita. Tay, alam ko na, ang ano? Kung bakit ka narito, kung bakit wala ka sa tabi namin. Walang nasabi si Dr. Jimenez. Nakilala ko, si Aigul kahapon, sabi niya. Iniligtas mo ang buhay niya. Kinuha mo ang dugo mo at nag-transfusion ka. Kaya nagpakita na rin siya ng interes sa medisina. Nanginginig ang boses ni Angelo. Umiyak ang mga lola sa nayon nang makita ako. Dahil sa iyo, naligtas ang kanilang mga apo. Salamat, sabi nila. Pakiusap.
iparating ko sa iyo. Tiningnan niya ang kanyang ama. Tay, alam mo ba kung ano ka sa mga tao rito? Diyos. Ikaw ang Diyos dito. Umiling si Dr. Jimenez. Hindi, ako lang tay, pasensya na. Pinutol ni Angelo ang salita ng ama. May luha sa kanyang mata. Pasensya na sa galit ko noon. Sa pagsasabi ko kung bakit hindi ka umuuwi. Kung bakit wala kang pakialam sa amin. Sa pagsasabi kong huwag ka nang tumawag. Pasensya na tatay. May luha din sa mata ni Dr. Jimenez. Angelo, hindi ko alam kung gaano kadakila ang ginagawa mo. Alam ko na nang pumunta ako rito. Kung wala ka, wala na sana ang nayong ito. Wala na sana si Aigul. Daan-daang tao na sana ang namatay. Hinawakan ni Angelo ang kamay ng ama. Tay, ipinagmamalaki kita. Talagang ipinagmamalaki kita. Ang aming tatay. Niyakap ni Dr. Jimenez ang kanyang anak. Umiyak silang magkasama hanggang lumubog ang araw. Nang maghiwalay sila sa paliparan, huling sinabi ni Angelo, Tay, huwag kang magmadali. Gawin mo muna ang lahat ng kailangan mong gawin dito at saka ka umuwi. Hinihintay ka namin ni Mama at ni Sofia, kaya naming maghintay ng gaano katagal. Hinawakan ni Dr. Jimenez ang balikat ng kanyang anak. Angelo, salamat. Salamat sa pagpunta mo rito. Mahal kita, anak. Ipinagmamalaki ko na ikaw ang aming tatay. Tumalikod si Angelo at naglakad patungo sa departure gate. Paulit-ulit siyang lumingon at kumaway. Kumaway din si Dr. Jimenez hanggang naglaho ang kanyang anak sa likod ng departure gate. Ang paghuhukom ng ginto. Ang sandali ng diplomasya. Lumipas ang ilang taon. Nang umabot na sa mahigit 20 taon ang pananatili ni Dr. Jimenez sa lugar na ito, isang nakakagulat na balita ang dumating sa Kyrgyzstan. Natuklasan ang pinakamalaking gold mine sa mundo, sa bulubundukin ng Tian Shan. Hindi masukat ang reserba, hindi lang ginto. Rare earth din, napakalaki. Ang mga mineral na kailangan para sa electric car batteries, semiconductors at latest weapons ay nakatago sa ilalim ng lupa. Tinantiya ng mga expert na ang halaga ng mine na ito ay daan-daang trilyong piso yen. Katumbas ito ng kita ng bansa sa loob ng ilang dekada. Biglang napunta ang atensyon ng buong mundo sa Kyrgyzstan. Ang unang nagmadali ay ang Amerika. Nagpadala ang gobyerno ng US ng malaking delegasyon. Kasama rito ang Undersecretary of State, ang Director of Commerce, at ang mga executive ng malalaking kumpanya ng Amerika tulad ng General Electric, ExxonMobil at Boeing. Nagdaos sila ng isang marangyang presentation sa ballroom ng pinakamahal na hotel sa Bishkek. Nag-aalok kami ng bagong partnership ng Kyrgyzstan at Amerika. Ang isang magandang graphic ay ipinakita sa malaking screen, cutting-edge mining technology, eco-friendly process, at mga loan na nagkakahalaga ng trilyon. Kumpiyansang sinabi ng lead representative ng US. Kami, ang Amerika, ang may pinakamahusay na mining technology sa mundo. Makakakuha kami ng maximum efficiency habang pinaliit ang environmental damage. At mag-aalok kami ng 30 trilyong long-term low-interest loan. Wala nang mas maganda pa rito, tumango ang mga opisyal ng gobyerno ng Kyrgyz. Isang kaakit-akit na alok. Sumali rin ang China. Mas agresibo ang China. Sabi nila, magtatayo sila ng mga riles ng tren at kalsada, kasabay ng Belt and Road Initiative. Isang alok na i-upgrade ang buong infrastructure, hindi lang ang mine. Sinabi ng representative ng China, hindi lang kami nagbibigay ng pera. Magtatayo kami ng riles ng tren. Magtatayo kami ng expressway. Gagawin namin ang Kyrgyzstan na hub ng Central Asia. Hindi rin nanahimik ang Russia. Hayag na nagbigay ng presyon ang Russia. Binigyang diin ng kasaysayan ng koneksyon at pahiwatig na nagbanta. Ang Kyrgyzstan at Russia ay matagal ng kapatid na bansa. Kung ibibigay ito sa mga puwersa sa labas, maaaring magkaroon ng iba't ibang abala. Sumali rin ang mga kumpanya ng Pilipinas. Ang mga conglomerate tulad ng Simbulan, Guevara at Lacson ay nagtatag ng consortium. Ngunit sa totoo lang, kulang sila sa laki kumpara sa Amerika at China. May kakayahan sila sa teknolohiya, ngunit limitado ang kanilang funding. Hinulaan ng international media ang tagumpay ng Amerika. Puno ng mga article na nagsasabing ang rare earth mine ng Kyrgyzstan malamang na mapunta sa Amerika. Para sa lahat, ang Amerika o China ang may kalamangan,
Isang rational calculation ito. Hindi ba't natural na manalo ang may ginto at teknolohiya? Ngunit iba ang pinili ng Kyrgyzstan. Isang cabinet meeting ang ginanap para sa panghuling desisyon. Sa conference room ng Presidential Palace, nakaupo ang mga cabinet members sa mahabang mesa. Nakaupo ang president sa head of the table. May tensyon. Ang Minister of Foreign Affairs ang unang nagsalita. Mukhang ang alok ng Amerika ang pinakamahusay. Malaki ang funding at napatunayan ang teknolohiya. Sumang-ayon ang Minister of Economy, sumasang-ayon ako. Kung rational tayo, Amerika, maraming cabinet member ang tumango at ang vibe ay pabor sa Amerika. Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay ang isang lalaki. Ang Minister of Natural Resources, si Nurbek. Siya ay nasa early 40s, isang batang minister. Ngunit may matinding tiwala siya ng president. Nang magbukas siya ng bibig, tumahimik ang conference room. Maaari ba akong magsalita? Tumango ang president. Tumayo ang minister mula sa kanyang upuan. Sabi ng Amerika, mag-aalok sila ng malaking pera. Ganoon din ang China. Kung rational tayo, mukhang mas maganda ang kanilang alok. Tumango ang mga dumalo. Ngunit, naniniwala ako na dapat nating piliin ang Pilipinas. Nag-ingay ang conference room. Ilang minister ang nagpakita ng pagkalito. Pinutol ng Minister of Economy. Minister, anong basehan mo? Mas maliit ang alok ng Pilipinas kaysa sa Amerika. Dahan-dahang nagpatuloy si Minister Nurbek sa pagsasalita. Maaari ba akong magkuwento tungkol sa 20 taon na ang nakalipas? Tumahimik ang conference room. 12 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng pandemic sa narin. Ako ay nagkasakit din. 10 taong gulang ako noon, malapit na akong mamatay. Tumingin siya sa paligid ng conference room. Sa panahong iyon, maraming medical team ng mga developed countries ang dumating. Nandoon ang Amerika, nandoon ang France at Germany. Ngunit tumakas silang lahat. Bumaba ang boses ni Minister Nurbek. Sabi nila, mapanganib, at susundin nila ang manual para umalis. Habang kami ay namamatay, nag-impake sila at sumakay sa helicopter. Naghari ang katahimikan sa conference room. Sa team leader ng American team, lumuhod ang aming village chief at nagmakaawa. Pakiusap, huwag kayong umalis. Iwanan ninyo man lang ang gamot. Ngunit iwinaksi nila ito, sinabing may panganib ng impeksiyon. Nagpakita ng galit ang mata ni Minister Nurbek. Nang gabing iyon, malapit na akong mamatay. Hindi ako makahinga. Umiiyak ang nanay ko habang hawak ang aking kamay. Tumahimik siya sandali. Ngunit isang Filipino doktor lang ang natira. Nagbago ang hangin sa conference room. Ang pangalan niya ay Dr. David Jimenez. Sinabihan siya ng Philippine Embassy na aalis na ang huling eroplano, ngunit ibinaba niya ang telepono. Paano ko iiwan ang bata na namamatay sa harap ko? Nanginginig ang boses ng minister. Ang taong iyon ay nag-alay ng sarili niyang dugo sa akin. Sa ilalim ng 35°C na gabi, sa tent na walang kuryente, nag-opera siya buong gabi sa liwanag ng headlight ng sasakyan. Kung wala siya, wala ako rito. Ang pagiging minister ko at ang pagsasalita ko rito ay dahil lahat sa taong iyon, dahil sa Pilipinas. Tumaas ang boses ni Minister Nurbek. Iniwan tayo ng Amerika noon. Ngayon, nagdala sila ng pera. Maaari ba nating kalimutan ang nangyari noon? Maaari nating bayaran ng pera. Ngunit ang utang na loob na buhay, hindi natin mababayaran ng kahit ano. Naghari ang mahabang katahimikan sa conference room. Huling sinabi ng minister, kami, ang Kyrgyzstan, ay bansa ng mga nomad. May batas ang mga nomad. Kung tumanggap ka ng utang na loob, babayaran mo ito. Hindi namin mapapatawad ang mga nagtraidor. Hindi namin pinipili ang kaibigan batay sa pera. Tiningnan niya ang president. Iminumungkahi ko na bigyan natin ang Pilipinas ng preferential negotiation rights. Nagpalipas ang katahimikan. Dahan-dahang nagbukas ng bibig ang president. May iba pa bang opinyon? Walang nagsalita. Kung gayon, magboboto tayo. Ang resulta ay nagkakaisang desisyon. Nakuha ng Pilipinas ang preferential negotiation rights. Nang marinig ang balita, nagulat ang American delegation. Imposible. Mas maganda ang aming alok. Diskriminasyon ito. Galit na nagprotesta ang lead representative ng Amerika. Ngunit walang silbi.
Ganoon din ang Chinese representative. Ganoon din ang Russia. Walang nag-akala ng ganitong resulta. Ang balitang ito ay kumalat sa buong mundo. Naguluhan ang international media. Bakit pinili ng Kyrgyzstan ang Pilipinas kaysa sa mas magandang alok? Isang Filipino-American na mamamahayag ang nag-ulat tungkol sa totoo. 20 taon na ang nakalipas. Nang umalis ang American medical team, isang Filipino doktor lang ang natira. Ang bata na iniligtas niya ay isa ng mahalagang cabinet minister ng Kyrgyzstan. Ang desisyon na iyon ang nagpabago sa kapalaran ng mine na nagkakahalaga ng daan-daang trilyong piso, yen, 20 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng self-reflection sa Amerika. Kung hindi lang tayo umalis noon, kung nagtiis lang tayo ng kaunti. Sinunod namin ang manual. Nawala ang aming puso, ngunit huli na ang lahat. Ang desisyon, 20 taon na ang nakalipas ay hindi na mababawi. Habang nagkalkula sila ng kita gamit ang calculator, nakuha ng Pilipinas ang puso ng tao. Nilibot ko ang Bishkek at naghanap ng bakas ng Pilipinas. Isang nakakagulat na tanawin ang bumungad. May mga Filipino signs sa lahat ng dako. Filipino restaurants, Filipino supermarkets, Filipino schools. Sa gitna ng bayan, may malaking Sony Service Center. Mahaba ang pila ng mga customer sa Toyota car dealer. Pumasok ako sa Toyota dealer. Nagtanong ako sa manager, popular ba ang mga Toyota car? Tumawa ng malakas ang manager, popular? Ito ang best-selling car sa Kyrgyzstan. Mas marami pa kaysa sa Volkswagen. Bakit? Sumagot ng seryoso ang manager. Gusto ng mga taga-Kyrgyz ang Pilipinas. Kung Filipino-made, tiyak na pinagkakatiwalaan nila at binibili. Dahil kaibigan natin ang Pilipinas, pumasok din ako sa Filipino restaurant. Isang maliit na kainan na may signboard na Manila Kitchen. Tinanong ko ang may-ari, isang 50 anyos na Filipino. Gaano na kayo katagal nagnenegosyo rito? 10 taon na. Bakit dito sa Kyrgyzstan? Tumawa ang may-ari. Dahil napakabait ng mga tao rito sa mga Filipino. Pinababa ng landlord ang renta. Sabi niya, kaya mas mura kasi Filipino ka. Totoo ba? Oo. Minsan, may pumasok na magnanakaw sa tindahan at nang dumating ang pulis at nag-imbestiga, sinabi nila, magnanakaw sa tindahan ng Filipino? Huhulihin namin yan. At nahuli nga nila sa loob ng 1 linggo. Bumisita rin ako sa Filipino Language Department ng isang national university. Nagtanong ako sa department head, marami bang student na nag-aaral ng Filipino? 10 taon na ang nakalipas, 30 lang. Ngayon, 300 na. May waiting list pa na mahigit 100. Bakit naging popular ng ganito? Dahil sa Filipino pop culture. Ngunit hindi lang yan. Kung marunong kang mag-Filipino, mas madali kang makakakuha ng trabaho. Kung magtatrabaho ka sa isang Filipino company, 3 beses ang suweldo. Nag-interview ako ng isang student, isang 22 taong gulang na babae, si Aina. Bakit ka nag-aaral ng Filipino? Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong magtrabaho sa mga kumpanya tulad ng Ayala o San Miguel. Ano ang tingin mo sa Pilipinas? Masayang ngumiti si Aina. Ang Pilipinas, ang aming kaibigan. Palaging sinasabi ng nanay ko na mababait ang mga Filipino. Tinulungan nila kami noong nahihirapan kami. Sumakay ako ng taxi pabalik sa paliparan. Nagtanong ako sa driver, ano ang tingin mo sa Pilipinas? Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror at sinabi, ang Pilipinas ang aming kapatid na bansa. Tinulungan nila kami noon. Kilala mo ba si Dr. David? Siya ang nagligtas sa mga bata sa aming nayon. Ang mga Filipino ay palaging welcome, pero Amerikano po ako. Nalungkot ang driver. Ganoon po ba? Pero ayos lang, kung Filipino ka, libre na sana ang sakay. Sa huli, binisita ko ulit si Dr. David Jimenez sa maliit na ospital sa labas ng Bishkek. Nagpapagamot pa rin siya ng mga pasyente doon. Pumuti na ang kanyang buhok, ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Doktor, 20 taon, 20 taon na po kayo rito. Tumawa si Dr. Jimenez. Ganoon na ba katagal? Ang bilis ng panahon. Wala po ba kayong pagsisisi? Ang oras na malayo sa pamilya? Nag-isip siya sandali at sumagot. Pagsisisi? Sa totoo lang, oo.
Ang hindi ko pagiging kasama ng mga anak ko noong bata pa sila, ang pagpapasan ko sa lahat ng bigat sa asawa ko. Palagi akong nakakaramdam ng pagsisisi. Bakit hindi ninyo pa rin mabago ang desisyon ninyo? Dahil sa pangako. May pangako ako sa mga tao rito na hindi ko sila iiwan, na mananatili ako sa tabi nila hanggat kailangan nila. Gusto kong tuparin ang pangakong iyon. Nagtanong ako, nabalitaan ko na binigyan kayo ng National Award ng gobyerno ng Kyrgyz? Umiling si Dr. Jimenez, nahihiya. Hindi ko iyon tinanggap. Ang Pilipinas ang tumanggap niyan. Ako ay tumayo lang bilang kinatawan. Ano ang plano ninyo sa hinaharap? Magre-retire na ako, malapit na. Uuwi ako sa Maynila. Hinihintay ako ng asawa ko. Gusto ko ring makita ang mga apo ko. Tumingin siya sa labas ng bintana, pero minsan, babalik pa rin ako rito. Narito ang aking kabataan. Mami-miss ko ang lugar na ito. Matapos ang interview, lumabas ako at nakita ko ang isang black luxury car na nakaparada sa harap ng ospital. Bumaba mula sa sasakyan si Minister Nurbek, ang batang iniligtas ni Dr. Jimenez. Doktor! Nagmadali si Minister Nurbek patungo kay Dr. Jimenez at humawak ng mahigpit sa kanyang dalawang kamay. Kung wala kayo noong gabing iyon, wala ako. Ang pagtawag ng bansang ito sa Pilipinas na kapatid ay dahil lahat sa inyo. Iwinaksi ni Dr. Jimenez ang kamay. Minister, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Hindi, binigyan ninyo kami ng pag-asa. Nagbigay kayo ng liwanag sa kadiliman. At ang liwanag na iyon ay nagliliwanag pa rin sa amin. 20 taon na ang nakalipas, nagkatinginan ang dalawa. Ang doktor at ang pasyente na nagkita sa bingit ng kamatayan at ngayon ay naging tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa. Nagpunta ako sa paliparan. Nakita ko ulit ang signboard sa arrival lobby. Ang signboard na may nakasulat na Republika ng Pilipinas, bansang may espesyal na pribilehiyo sa pagpasok. Ngayon, alam ko na ang ibig sabihin. Hindi lang ito isang visa policy. Ito ay pagtanaw ng utang na loob sa desisyon ng isang tao. Pasasalamat sa isang doktor na nanatili sa bingit ng buhay at kamatayan. Gantimpala sa kamay na inabot ng walang calculation. Iyan ang kwento ng Kyrgyzstan. Kamangha-mangha, hindi ba? Ito ang lakas ng ika-21 siglo. Hindi ito kapangyarihang militar. Hindi rin ito kapangyarihan ng kapital. Ito ang kapangyarihan ng puso, ang sinseridad. Ang Amerika na umalis dahil walang kita. Ang Pilipinas na nanatili at nagtanggol sa karangalan. Ang sinseridad na iyon ay bumalik bilang isang himala na nagkakahalaga ng daan-daang trilyong piso, yen, 20 taon na ang lumipas. Ang Pilipinas na nakuha ang puso ng tao na hindi mabibili ng pera, hindi ba natin ito ipinagmamalaki? Sa damdamin na sana ay magpatuloy ang ating pagkakaibigan sa Kyrgyzstan, magpakailanman, mag-iwan ng isang salita sa comment section, kapatid na bansa. Paki-share ang video na ito at mag-subscribe sa channel para maabot ng sinseridad ng Pilipinas ang buong mundo. Salamat.